Hello, what's up po mga kabakyard? Welcome back po na naman kayo dito sa ating YouTube channel at for today's vlog mga kabakyard naniniwala ba kayo na ang fasting isang way o isang magandang paraan para din sa pagpapabuka ng katawan ng ating mga stags? Yun, di ba? Based on my experience mga kabakyard, ikukwento ko po sa inyo mga kabakyard kung ano po yung nagiging benepisyo po ng pagpapasting natin sa mga ating nakacord. So, ano pang hinihintay nyo mga kabakyard? Tara't pagkukwentuhan na po natin to. Like a Hellcat. At yun na nga po mga kabakyard. So, back to topic tayo mga kabakyard naniniwala ba kayo talaga mga kabakyard yung way ng fasting mga kabakyard nakakatulong po para mas lalong bumuka ang mga katawan ng stags natin mga kabakyard. So, sabi ko nga sa inyo mga kabakyard, ito sarili kong opinion based on my experience mga kabakyard. Lahat naman po kasi ng aking ibinablog na-experience ko po mga kabakyard. So, kwento ko lang po sa inyo mga kabakyard yung mga ginagawa ko po dito na about pagpapasting po mga kabakyard. Talagang nakakatulong mga kabakyard. Once a week po, ako nagpapasting din mga kabakyard. Every Sunday po, napapatapat talaga na every Sunday ng hapon, hindi po ako nagpapakain po ng mga inahin natin, ng mga ano natin, mga materyales, mga nakacord. Pero pagdating po sa mga sisiyo mga kabakyard, hindi ko po sila pinapasting. Yun po yung yun po yung hindi naman pwede kasi mag-iingay po kasi lalo na po yung mga sisiyo lang po talaga yung mga nandiyan, yung mga maliliit pa or mga 1 month, 2 months, ganun mga kabakyard. Mag-iingay yan sila mga kabakyard pag gutom po talaga. Kaya yung mga nakacord po natin at saka yung mga materyales inahin, yun po yung napapasting ko mga kabakyard. So ano yung kagandahan nun, yung benefits nun mga kabakyard? Para sa akin mga kabakyard kasi pag napasting ko sila mga kabakyard, yung balon-balunan talaga nila, empty talaga yun. So empty na siya, yung siyempre pinakain mo ng umaga, tapos pagkatapos ma-empty na yun, hindi mo siya pakakainin ng hapon. So mas talagang empty yung yung balon-balunan po niyan sila mga kabakyard. Ito pa isang maganda rin yung nakakatulong din po to sa mga hindi umuubos ng pagkain, yung medyo namimihikan. Nakakatulong din talaga yung pagpapasting mga kabakyard. So kahit kasi mga kabakyard, kahit ako na-experience ko, kahit medyo malalakas talaga silang kumain, may time na bigla-bigla na lang kung hindi nila uubusin yung mga pagkain nila. So siyempre hindi natin alam kung ano yung reason, kung bakit hindi siya kumain nung araw na yon. Kaya nangyayari, pag meron akong ganong nakacord mga kabakyard o yung mga inahin na hindi inubos yung pagkain, tatanggalin ko na talaga yun mga kabakyard. Hahayaan ko talaga magutom yan. Kasi hindi niya kinain yung hindi niya kinain yung binigay natin pagkain. So, bahala ka sa sarili mo, magutom ka. Pero, ang nagiging benefits talaga mga kabakyard, pinapasting ko talaga sila lahat. Kasi, kinabukasan, pagpapakain ko niyan mga kabakyard, talagang kita nyo yung pagkain talaga nila is ubus na ubus po talaga mga kabakyard. Wala ni kasinong tira talaga. Tapos, yung mga hindi tumamil ng kain, uubos na rin po yun mga kabakyard Experience ko yun mga kabakyard. Tapos syempre hindi ko naman po porkit po pinasting ko nung hapon, nung halimbawa pinasting ko ngayong hapon, pinatuka ko bukas, dadagdagan ko naman po yung pagkain. Hindi po same amount lang po ng pagkain para po mabilis pa rin po nilang madigest mga kabakyard. Yun yung isang na-notice ko po about sa fasting mga kabakyard. Tapos talagang pag hinipo ko yung mga stags ko, kasi hindi naman po nila ikakapayat yan mga kabakyard na hindi mo sila pakainin sa loob ng isang beses sa isang linggo. Isang beses lang kasi twice tayo nagpapakain, di ba mga kabakyard? Isa lang, yung hapon lang mga kabakyard. Yung nga po sa mga malalaking farm, whole day po ng whole day po ng Sunday.
hindi talaga halos nila minsan pinapakain. Ano lang, inom lang, tubig lang. So, tayo mga kabakerd, dahil backyard lang naman po tayo, konti lang, isang beses lang po tayo talaga nagpa-fasting. Yung panghapon lang po ng Sunday. Yun yung ano, ina-apply ko dating-dati pa na hindi ko lang din naman ginagawa ng content, pero nababanggit ko na rin sa mga previous vlog ko mga kabakerd. So papakita ko sa inyo yung mga ano mga kabakerd, yung mga itsura talaga nila pag napapasting sila, tapos hindi yung itsura nila ngayon na napakaganda po mga kabakerd. Talagang yung bang ano, tignan mo pa lang kung anong tingin, yun ang hipo. So yun mga kabakerd, try, rotate ko yung camera mga kabakerd para mapakita ko sa inyo yung ilan po dun sa mga sinasabi natin. Ito mga kabakerd kagaya ito, example ko po itong McLean natin. Ito, sobra nitong lakas kumain mga kabakerd. Pero hindi ko na po sila hinahayaan ba na dumating pa sa time na tatamil yung hindi uubusin yung pagkain. Tapos, ano kasi mga kabakerd, minsan kasi ang ginagawa ko dun, halimbawa, hindi umubos ang pagkain. So, pagkakataon na natin, para sila ay purgahin mga kabakerd, susubukan na natin ng pamurga. Yun nga lang, syempre mga kabakerd, hindi naman pwedeng every time na hindi sila uubos ang pagkain, pupurgahin natin sila mga kabakerd. Once a month lang po yung pag-deworm natin sa kanila. So, hindi porket fasting tayo ng fasting ng weekly, purga rin tayo ng purga ng weekly. So, ano naman po yun? Yun ang magiging tendency, lalo baka mamayat, bumagsak yung katawan nila. Sa mga kabakerd, talagang once lang din ko ako nagpupurga. Napapatapat lang din po ng Sunday, kasi nga po, fasting na rin po sila mga kabakerd. Tama, yan yung mga kabakerd Yan McLean na yan. Kung anong tingin yan, yan ang hipo niyan mga kabakerd. So, yan tingnan yan. Tapos, syempre, itong ating Thompson White. Ito, kita nyo mga kabakerd, bultong-bulto din to. Yan Kanya, bultong-bulto yan. Kung anong hipo niyan, kung anong tingin niyan, yun ang hipo niyan mga kabakerd. Kaya hindi ko pa siya natitrim yung palong. Nakabagsak na. Yan mga kabakerd Kita mo yan. Tapos lahat yan mga kabakerd, yung mga yan, yung nakaka-experience yan sila ng fasting sa akin talaga. Kasi nga, benepisyo din talaga naman sa sa kanila na yung nagutom sila, tapos pagkain po nila kinabukasan, same amount lang din po, mas mabilis nilang madadigest mga kabakerd. Yan, kahit yung mga inay na yan, yung mga pullets na yan, yung ating broodcock, itong mga brood hens natin, yan, kagaya nito mga kabakerd. Hindi nag-ubos ngayon itong yung dalawang magkapatid, yan hindi nag-ubos, so wawalisin ko yan, tatanggalin ko po yan, hindi ko hahayaan na maghapon niya na nakaganyan dyan, kasi nga may tendency lalanggamin, mapapanis din, kasi nga medyo parang nabasa-basa na rin po gawa ng painom, kaya kailangan tanggalin po natin yan mga kabakerd. Tapos kinabukasan mga kabakerd, pagbigay ko ng pagkain yan or mamayang hapon, gutom na yan, kakain na yan mga kabakerd. Yun lang yung ina-example ko sa inyo mga kabakerd Ganda na ng ating broodcock mga kabakerd. Ganda na ng balahibo. Nga lang, pakpak niya nakababa. Alam niyo naman. Ito, syempre, yan. Yan, may tendency din yan minsan, hindi umuubos ang pagkain. Tanggal. Tapos, sama sa fasting. Lahat yan sila, fasting. So, dito naman tayo mga kabakerd. Sa halimbawa, sa kinukondisyon po. Nagpa-fasting din po ba tayo kapag conditioning period? So mga kabakerd, ang ganda rin na hindi ko na siya hiniwalay ng content, kasi nga about fasting din naman tayo. So ayan, halimbawa yung ganyan mga kabakerd, pang conditioning siya. Kasi kinahon ko muna mga kabakerd yung mga kinokondisyon natin dito, kasi nga para masanay sila dun sa box. Minsan kasi pag tinatravel ko sila, minsan pagdating sa cockpit arena, naninibago sila sa kahon, medyo ayaw nilang lumaban. So nasasayang yung conditioning natin pagka ganun. Kaya ngayon,
sinasanay ko na sila yung mga kabakid. Ayan. Sinasanay ko sila na, yan, sinasanay ko sila na sa box. Para naman, ayan. Para naman masanay na sila bago sila ipunta dun. So yun nga mga kabakid Sa conditioning naman mga kabakid, hindi ako nagpa-fasting kung maigsi lang yung conditioning period. Depende kasi yun sa haba ng conditioning Halimbawa, magko-condition ka ng 21 days, doon mga kabakid, pwede kang mag-fasting. Para sa akin experience ko. Pwede kang mag-fasting, mas ikakaganda po nung panunaw din po nung ating same lang yun mas ikakaganda ng pagtunaw po yung ating kinukondisyon mga kabakid. Kasi naman, halimbawa, ngayong fasting, ngayong conditioning period, talagang limitado na naman yung kain niya sila. Mababa na yung protein, tapos marami na yung carbo. Diba? Ganon. Kaya mas, mabilis nilang madadigest yun. Kaya mas, benefits nun, mas mabilis ang tawag dito, mas maganda yung magiging kakalabasan ng conditioning natin. So, yun ba? Basta yun conditioning stage sa akin, depende sa haba ng conditioning period. Pwedeng mag-fasting. Yun. At yun na nga mga kabakid. Yan, tapos na po yung ating episode, yung ating content po na about sa fasting po na benepisyo para ikaganda po yung ibuka yung bumuka yung katawan ng mga stags po natin Yan mga kabakid, dun sa mga gustong mag-try, yung mga backyard na hindi nagpa-fasting, baka gusto nyong i-try yung fasting, mas makikita nyo yung resulta sa mga stags nyo mga kabakid. Hindi ko naman sinasabing para makatipid tayo sa pagkain. Yun yung benefits talaga So isang na rin yun, isang tawag ito, makakatulong na rin po yung medyo nakatipid tayo ng konti dun sa pagkain sa whole week sa mga kabakid. Pero ang benefits po talaga nun, yung mas mabilis nilang madadigest yung mga kakainin nila the following day mga kabakid. Yun! Thank you very much mga kabakid sa walang sawang sumusuporta sa YouTube channel natin At always salamat sa mga present sa comment section. So dun sa mga hindi pa nagsasubscribe mga kabakid, baka napadaan po itong video natin sa wall ninyo, subscribe nyo na mga kabakid Hit nyo lang yung notification bell para updated po sa mga bagong video na ilalabas ng inyong kabakyard, ang inyong one backyard. At pakishare na lang rin po at pakilike po ng ating mga video. Maraming salamat mga kabakyard Bye and see you on my next vlog. Have a nice day!